Jojo Panaligan of Rider PH. Thanks, Jean. To our talents, sino ang gusto nyong leading man, maka-leading man sa Viva Max sa project niyo? Kung hindi man leading man, kahit kapwa, babae din, kung yun ang interest. Yeah. Can we start? Please. Pabanggit mo yung pangalan. Pabanggit po please ng pangalan para sinulat namin mas madali. I'm Jessie Garcia po. Ang gusto ko po sana maging leading man is si Anthony Davao. Kasi po nakitaan ko po siya ng potensyal na magaling po talaga siya umarte at nadadala niya po yung katambal niya. Kaya yun po. Salamat. Sunod po please. Hi, I'm Christine Mariago. Ang gusto ko naman po maka-leading man is si Benz, tapos sa babae is si Azzy. Ayan. Yun po. Thank you. Hello po. Sa leading man wala, pero sa mga girls ng Viva Max, actually lahat sila gusto ko makakulab kasi gusto ko maging branding yung G. Actually, gusto ko maging branding. So, mas sa mga girls yan, serve sa eyes. Yay! Hello! Hello po, I'm Marian. Sa akin naman po, kung sino lang naman po ipa-partner sa akin sa leading man, no problem naman po. I will do my best para pakisamahan po yung artist po. And also po sa girls naman po is si Miss Angelica po. Hello po, I'm Rita po. Siguro po, for me, kung papapiliin man po kung sino po yung magiging leading man ko, siguro pipiliin ko po ulit si Ali Asisio. Kasi siya po yung unang leading man ko sa first movie ko po sa Viva Max. And sobra po yung comfort na na-feel ko sa kanya. Kumbaga, imbes na parang ma-shock po ako na naghubad po ako agad. Hindi niya po pina-feel sa akin yun kasi parang siya po mismo yung nag-motivate sa akin para mas galingan pa po and mas nagko-connect pa po kami lalo sa exam. Siguro po sa akin sa leading man si Wilbur Ross. Yeah. And sa kung babae naman po siguro si Angelica. Ako po kahit kung sino mga partner ko sa gay po, okay lang po sa akin. And sa mga girls po, ganun din po kahit sino. Yun lang. Hello po. Para sa akin po, for the leading man, siguro si Mr. Ben Sangala. Parang na-amaze kasi ako ngayon sa title niya. So, gusto ko po na parang mas ma-motivate niya ako or mapakita ko pa yung acting skills ko kasi siya din, magaling din siyang actor. Sa babae nun po, si Miss Angelica, Asia Costa, si Miss Salome Salve, at saka sa babae po, almost lahat po, gusto ko silang maka-work in the near future. Yun lang po. So, hello everyone again. Yung gusto kong makasama na lalaki is si Nico Loco po. Na-meet ko na siya sa Viva, nagkausap na din kami. He's also a DJ in their country. And then, sa babae po si Miss Salome, si AZ or si Angelica. Yan lang po. Thank you. Okay, second question ko for all the talents pa din. Kanina binanggit ni Mr. Val na ang pinakamalaking bagay na tinitingnan ay yung ganda. No? Pero I'm sure madami kayong pinagdaanan bago kayo nakarating dito. Maybe very briefly lang, ano yung pinakamalaking sacrifice na ginawa niyo para maging Viva Max talent? Sa akin po, I'm from Cebu. So, iniwan ko yung Cebu para dito sa Viva Max. So, ayan po. So, nag-look forward talaga ako na for more projects. May DJ career here in Manila. So, ayan po. Candy? Siguro po, para sa akin, ang dami kong sacrifices na nagawa para mabigyan ng
opportunity na maging dito sa Viva Max. Siguro, kailangan pag-i-enhance pa sarili ko, yung acting skills ko, yung pananalita ko kasi Bisaya ako eh. So, kailangan ko pa talagang i-improve yung sarili ko. And it took me a lot of sacrifices to be here. Yun lang po. Yung pinakamalaki. Alexandra. Ako po, nag-stop ako ng school po muna para po dito. Ayun na naman. Siguro po sa akin yung like, parang medyo pero bago po akong pumasok ng Viva, finish ko po muna talaga kung gusto ko ba talaga yung ayan. Sa akin po kasi medyo, not medyo, but malaki po yung sinacrifice ko sa Viva Max kasi honestly po, like, nung una po kasi talaga, hindi po talaga like, support yung family ko dito. But, sa kagustuhan ko po na i-pursue ko talaga yung na ituloy ko po yung acting career ko. Ginrab ko po yung opportunity na binigay ko sa akin ng manager ko. So, kahit na ganun pa man po yung nangyari, gusto ko po i-prove sa kanila na hindi po dahil like na nag-Viva Max ako is wala po akong pupuntahan sa buhay. And same with Alessandra Cruz din po, nag-stop din po ako mag-school. So, ulit po like boss. Thank you so much po sa opportunity po. Thank you. Ako naman po is, noong po is, inakala ko pong sinakripisyo ko po yung singing career ko po na baka para ako dito sa pag-arte, na baka para ako sa Viva Max. Pero, this past few weeks, na bigyan po ako ng chance ni Boss Big na makapaglabas na din po ng original song ko po. Matatapos po ata siya this next month. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga boss po, lalo po kay Boss Bird, na binigyan niya po ako ng chance na mapakinggan po yung mga tinatago ko pong mga kanta. At sana po ay maibahagi ko rin po sa inyo. Ayan, Christine Perialbo, yung sacrifices ko naman po before mag-Viva Max is siguro yung time na commute, like pabas, nakatayo, ganyan, nakapunta lang sa audition, sa rehearsal. So dati ko kasi is member din ako ng P-pop girl group. So for me, ang hirap sa part ko na estudyante sa umaga, tapos hapon may racket. So minsan naiiyak na lang din ako, kaya ko pa ba, ganyan. So, nung nag-Viva Max naman po ako, ang sacrifice ko naman dito is yung pag-uhubad din. Well, actually, before ko naman pasukin to, alam ko naman na yung mga bagay na papasukan ko talaga. So, sabi ko, andyan yung mom ko, laging nakasupport sa akin, kahit yung ibang fam ko is ayaw. So, yun na. Gusto ko din po magpa-thank you kina boss na sa pagtitiwala. Yun. So, super dami ng sacrifice ko. And until now, since college na po ako and nursing student, medyo mabigat. Pero kakayanin kasi once na mahal mo talaga yung trabaho mo, gagawa ka ng paraan para matuloy yun. Yun po. Thank you. For me po yung pinaka-sacrifice ko is yung relationship ko po sa family ko kasi hindi po sila parang sang-ayon po dun sa decision ko. Actually po 2 years ko po itong pinag-isipan ko mag-Viva Max ako kasi po gustong-gusto ko po talaga. And sobrang thankful din po ako kasi yung opportunity po minsan lang po yan pumatok. So, ginarap ko lang po talaga kahit nag-aaral pa po ako. Thank you po. Ako yung sinacrifice ko po is yung mga sasabihin ng tao. Actually, kasi hindi po madali yung trabaho namin bilang nag-uhubad.
So, gusto namin ipakita sa mga tao na we love our job, we do this because it's our passion, and gusto namin magpakita na yung paghuhubad is an art. It depends na lang kung paano titignan ng mga tao yung ginagawa namin. So, yun yung isang bagay na sinakripisyo ko, yung sasabihin ng ibang tao. So, yung mindset ko now is, I don't give a fuck as long na mahal ko yung ginagawa ko, and as long na gusto ng mga boses ko yung trabaho namin. Di ba guys? So, yun lang po. Go girls! So, yun lang po. Yun lang po. Salamat po. Hello po. So far naman po, wala naman po akong sinacrifice kasi gusto ko po talaga itong gawin. Gusto ko po talagang, gusto ko po itong gawin. It's my passion po. And gusto ko pong i-pursue yung acting career ko po. Yun lang naman. Thank you. Thank you. Gusto kong I don't give up. Salamat. Thank you, Jay.